Oh, ayun na. Ninalulugod ang Diyos. Yes. God is pleased with you. Ang Diyos ay nalulugod sa inyo. Maragsahan kami ako Diyos kay kayo kagapsa. Amen. The Bible says Sinabi po ng banal na kasulatan that it was to His good pleasure na ang Diyos ay nagagalang o ang Diyos ay nasisiyahan. to accept you Natanggapin ka into His beloved family. bilang kabahagi sa kanyang pamilya. Ang bawat anak ng Diyos ay kasama sa pamilya ng Panginoon. At duwa na kayo kakapsat ng pamilya ni Apo Diyos. I might just let Him preach. Yeah. We pray that God makes us one Naglahin kami na kami ay mag-iisa. because Amerikano at Ilocano. same Father. Yes. Isa kami Ama. Ama natin lahat. Yeah. Yeah. God wants to do something wonderful here tonight. Nais ng Diyos na gumawa ng dakilang bagay ngayon sa gabi ito, sa lugar na ito. Amen. I want to ask you Nais kong sabihin sa inyo, nais kong itanungin to open your spirit na buksan ang iyong espiritu and your heart at ang iyong puso to receive from God alone para tanggapin kung ano yung mga bagay na nais ng Diyos na bigay sa bawat isa inyo. His wonderful promises for you Ang dakilang pangako ng Diyos sa bawat isa inyo tonight. ngayong gabi, hindi bukas. Each and every one of us. Tonight, yes. Tonight. Tonight. It's good to have fun in church. Yes. We're supposed to have more fun than the whole rest of the world. Yes. Amen. Amen. I do have some notes. Hindi mo kailangan ng notes. Oh. Yes. So tonight, Ngayong gabi, from 1 John 5:4, mula sa unang Juan, Kapitulo 5, Kapitulo 4. for everyone born of God Sa lahat ng mga ipinanganak ng Diyos overcomes the world. na nagtatagumpay sa sanlibutan This is the victory at ang tagumpay na ito that overcomes the world, na mapagtatagumpay po natin ang mundo sa pamagitan ng ating pananampalataya. even our faith. Yes. I think I caught that. Now I'm going to read from here, and he can't cheat. If I can stop laughing. I live like 8,000 miles away. I don't know how far in Seattle, but I live a long ways away. Ako ay galing sa 8,000 milya para makarating lang sa lugar ng Coron. I didn't know what to expect Hindi ko alam kung ano yung inaasahan ko when I came to the Philippines. nang ako'y pumunta dito sa Pilipinas, lalo na sa Coron, Palawan. Glory to God. Hey, if you don't behave, I'll never preach that church. All I'm saying is, I'm glad to be here. Ako ay masasabi ko lang
Thank you for being so hospitable. Salamat sa inyong pagtanggap sa amin sa masarap na ulam na inyong pinakain sa amin. Is that what I said? Only family can do this right here. You guys have fed me so well that I had to stop eating to let my body catch up. But your food is so wonderful. Naluhan niyo? Ganun din sa akin, hindi ko rin siya pinuluhan. Pero sinasabi po niya ay nasarapan daw siya sa inyong inihanda. So, salamat sa Diyos na ito. So I say thank you for having me and making me welcome here. Masasabi ko, maraming po salamat, mga kapatid, kay Tristan. Okay, now it's time for my sermon. So ngayon ay sisimulan ko na aking sermon. Akala ko, nagsimulan ko kanina. Dr. Tedson, we thought that this was You're on video. started. I'm going to read from Hebrews chapter 11. Basahin ko po ang Hebrew chapter 11. And if I can stop laughing, I'm going to talk about faith. Ang aking babahagi po sa inyo ay patungkol sa pananampalataya. Pangmati, usap. Because this verse says Dahil ang talatang ito, that faith is a key to victory. na ang pananampalataya ay susi, tulbot, iti, panagbaliti. Faith comes by hearing, Ang pananampalataya ay sa magitan ng pakinig na salita ng Diyos and hearing comes by the word of God. at ang pakinig mula sa salita ng Diyos. But hearing comes by revelation of the Spirit. Pero ang pananampalataya o ang pakinig ay mayroong nakaagipat o kaugnay ng banal na Espiritu Santo. So let's allow God So hayaan natin ang Diyos to speak to our spirit na mangungusap sa ating Espiritu and reveal truth at ipahayag sa inyo kung ano yung katotohanan to our inner man sa ating panloob na pagkatao in a way that it will change our lives forever. upang sa ganoon tayo po ay mabago ng ating pamumuhay magpakailanman. How many want to meet with God and be changed? Sino sa inyo rin yung nagnanasan na patuloy at tunay na mabago ang kanyang buhay? Amen. Yes. God's going to help us tonight. Tulungan tayo ng Diyos. Hebrews 11 verse 6 Hebreo 11 verse 6, says, without faith, kung walang pananampalataya, it is impossible to please. imposible na bigyan natin ang kaluguran ng Diyos. For he who comes to God must believe that he is, Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay kailangan maniwalang may Diyos na siya nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng mga lumalapit sa Kanya. and that he is a rewarder At nabanggit ko na kanina. He is advanced in Yeah, this is great. Tonight I'm going to talk about who is God. Sabi ito, ako po ay mangusap kung sino ang Diyos. God is the creator of heaven and earth. Ang Diyos ang siyang lumikha ng langit at lupa. He speaks Siya po ay nangungusap. and the sun comes. And the moon comes. Yes. And the earth comes from his word. At sa wahilan ng kanyang salita, lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo ito ay malikha. His word
holds all the universe together. Sa ngayon ng kanyang salita ay siya po yung kumukupro ng lahat ng bagay sa isang kalawakan. And I'm just a man. Ako isang tao lamang. So it could be easy to feel like I can't approach God because He is so big and I am so insignificant. So parang imposible na ako makalapit sa Diyos. But that's the devil's lie. Pero yun po ay kasinungalingan ng kaaway. God is a God who is near and not far away. Ang Diyos ay malapit sa akin at tuloy na siya ay nasa aking kalagitnaan at hindi po siya malayo. So the first thing we must know by Ang unang bagay revelation, na dapat natin malaman, not just understand in our mind, but know in our spirit man, we must know that God is approachable. na dapat natin malaman, hindi lang sa ating kaalaman, kundi sa ating espiritu at sa ating puso, ng Diyos ay madaling malapitan. Hebrews 4:16 Hebrews chapter 4 verse 16, says that our high priest can be touched ng ating dakilang saserdote ay pwede natin mahawakan o malapitan. with the feelings of our weaknesses. Sa magitan ng ating kahinaan, And we can come boldly at tayo po ay malayo makakalapit sa Kanya upang tanggapin ang mga bagay na kailangan natin sa panahon ng ating pangailangan. to God's throne of grace. Ang Diyos ay mabiyaya, sa Kanyang turo ng biyaya. And we can receive grace and mercy in our At time. pwede na rin tanggapin ang biyaya na para sa ating mga pangailangan. Yeah. God's throne. Ang trono ng Diyos All of everything. ay may-ari ng lahat ng bagay. Nandun sa trono ng Diyos, nandun lahat ng mga bagay na kailangan po natin sa buhay. God's power. Ang Diyos ay makapangyarihan. His dominion. Siya po may utol ng lahat ng bagay. His authority Ang kanyang kapangyarihan o otoridad flows from that throne. mula sa trono ng Diyos. But the Bible says Pero sabi po ng banal ng sultan we can touch grace. na pwede tayong lumapit sa magitan ng biyaya ng Diyos. God's divine ability to help us, Ang kanyang kakayahan ay nakahanda upang tayo'y tulungan. that is good news. Dahil yan ay mabuting balita sa bawat isa sa atin. Yeah. This altar, Itong altar na ito, I was supposed to pray and consecrate the altar this morning, dapat ay manalangin ako sa altar na ito. but I got confused. I got confused in my instructions. Pero ako po ay parang nalito sa ibinahagi sa akin ng instruction. So now I will. Ngayon ay Sanctify gagawin this ko na. altar. This altar is a holy altar. Itong altar na ito ay isang banal na lugar. And I bless this altar in this new building At nais kong i-bless o pagpalain ang lugar na ito sa bagong bahay, pananambahan na ito as a place for men to know para malaman ng bawat isa sa atin they can come and meet with God. na pwede po silang lumapit anumang oras na nais po nila sa bahay, pananambahan na ito And be changed. at maranasan ang pagbabago. Aha. Hallelujah. Yes. Amen. 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 Yeah. I pray that the power of God in this house Ako ay mananalangin na sa bahay ng Panginoon sa lugar na ito because of the power of God in the people who worship here. sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos sa mga tao man ng palataya na sasamba sa lugar na ito. Will be a place that people in all Palawan
ang lugar na ito ay magiging isang lugar bilang pananambahan will hear at marinig nila and know at malaman nila God is here. ang Diyos ay narito sa ating Amen. kalagitnaan. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 One name for God, Isang bagay, Jehovah Shammah. ang pangalan ng Diyos ay Jehovah Shammah. God is there. Ang Diyos ay narito. Hindi siya malayo. Amen. God is here. Ang Diyos ay narito. God is here. Ang Diyos ay narito sa ating kalagitnaan. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan ayon sa kanyang pangako. Saan man dalawang tatlong nagkakatipon, sa kanyang pangalan, siya ay nandito sa ating kalagitnaan. And from this altar, At sa altar na to, the rivers of living water ay dadaloy ang buhay na tubig o tinatawag na pagkilos ng Espiritu Santo. will flow in the Spirit Ang magpo-flow ang Diyos Espiritu o Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan and bring refreshing to the land. at magdadala ng revival sa lugar na ito ng Coron. And God's power to heal, Ang Diyos at kapangyarihan ng Diyos ang siya magpapagaling. God's power to Ang deliver, kapangyarihan ng Diyos ang siya magpapalaya sa atin. God's power to save Ang kapangyarihan ng Diyos ang magliligtas sa sino man will lalapit be sa the Kanya. reputation of this house. Upang sa ganawan ng karangalan ng Diyos sa lugar na ito. Because we are the people of God. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Get up and do a happy dance and At thank pwede God. tayo magalak sa gagawin ng Diyos sa mundo. Amen. Hallelujah. The Bible says, rejoice in the Lord always. Amen. Rejoice. Rejoice. Amen. Bawal malungkot. I said, bawal malungkot. I declare faith I declare, pinapahayag ko paano ng palataya. to receive Kung tanggapin the fullness of God. ang kabuuan o kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Hope is not the same as faith. Ang pag-asa hindi katulad ng pananampalataya. Hope wishes. Ang pag-asa ay ang pag-asa ay hinihintay. Inaasahan. For example, Halimbawa, maybe one day God will answer my kung prayer. maaari isang araw sagutin ng Diyos ang aking panalangin. I believe He's able. Naniniwala ko ng Diyos ay may sapat ang kanyang kakayahan. God is able. Ang Diyos ay mayroong kakayahan. But faith speaks differently. Pero ang pananampalataya ang nagiging tinatawag na susi para maranasan natin ang Diyos sa ating mabuhay. Jesus said, Sinabi ng Panginoong Hesus, Father, I thank you, you hear my prayer. salamat po aming Ama sapagkat ikaw ang sumasagot ng aking panalangin. Amen. Faith Hallelujah. knows. Alam ng Faith pananampalataya. knows. Faith believes as substance. Ang pananampalataya ay katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Katunayan. We must allow God Kailangan hayaan natin ang Diyos to give us revelation knowledge na bigyan tayo ng kapahayagan ng kalaman ng Diyos of the promises ayon sa kanyang pangako of His living Word, sa magitan ng kanyang buhay na salita so they become a part of us. upang maging bahagi sa ating buhay. You know who you are. Upang sa ganun, malaman mo kung sino ka. Amen. Amen. Faith knows who God is. Ang pananampalataya ay paniniwala kung sino ang Diyos. So now we know God is there or God is here. Ngayon, alam natin ang Diyos ay ating kasama sa ating kalagitnaan. And we know God is approachable. At ang Diyos, alam natin ang Diyos ay pwede tayong lumapit anumang oras maging sa lugar nato. God is our healer. Ang Diyos
ang ating manggagamot. Amen ba mga kapatid? Amen. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. When I pray for you tonight, Kung ipapanalangin ko kayo sa gabi ito, I believe God will heal you. naniniwala ko na ang Diyos ang magpapagaling sa inyo. But I cannot heal you. Pero hindi ko kayo kaya pagalingin. Ang Diyos lamang ang tunay na nagpapagaling. Christ in me, the hope of glory. Ang si Kristo ay nasa akin ang dakilang pag-asa. Christ in you, the hope of glory. Ang Diyos ay nasa inyo. Is Christ your healer? Is Christ your healer? At si Kristo ang inyong manggagamot. Amen. Yes. Amen. The same is true for Jehovah Jireh. Ganon din ang Diyos na Jehovah Jireh o manggagamot. God is your provider. God is your provider. Ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. My God shall supply all your needs according to his riches and glory. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. I believe that God is very rich. At naniniwala ko ang Diyos ay napakayaman sapagkat lahat ng bagay ay kanyang pag-aari. God is my Father. Ang Diyos ang ating Ama. I have a rich Father. Mayroon akong mayaman na Ama. You Yes. have a rich Father. Mayroon kayong mayaman na Ama. God wants you Nais ng Diyos sa inyo. to access Magkaroon kayo ng access sa Kanya, na lumapit sa Kanya, his riches. sa Kanyang kayamanan. Not just a little here, a little there, Hindi lang maliit, but the ability to walk blessed. kundi yung kakayahan na lumapit po tayo bilang mga pinagpala ng Diyos. This building is here Itong building na to, because Sister Amy knows God, her provider. sapagkat ang ating kapatid na sister, ang ating pastora, ay ang Diyos ang provider. I am Bibigyan here. ng lahat ng pangailangan. I am here Okay na because ito, I believe in God, my provider. naniniwala ko na Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Amen. Amen. And you will see God work in your life. At mararanasan niyo, makikita ninyo ang pagkilos ng Diyos sa inyong buhay ngayon. Because He is your provider. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagkakaloob ng ating mga pangailangan. Amen. There's a story in the Old Testament Mayroong kwento sa Bagong Tipan. Abraham's concubine Hagar. Hagar, the servant. Si Abraham ay meron siyang ibang asawa na si Hagar. Gave birth to Ishmael. At nagkaroon siya ng anak, ang pangalan niya ay si Ismael. When Sarah received the blessed child, Noong natanggap ni Sarah ang ipinangako ng Diyos na si Isaac, Hagar took Ishmael and had to leave the camp. Kaya ginawa ni Hagar ay ginawa yung kanya ng upang sila po ay umalis sa lugar na yun. When she was in the desert, Na siya po ay nasa disyerto, they became very thirsty. sila po ay nauhaw. She thought that her and her son would die. Ang pagkakala niya mamamatay na yung kanyang anak, She prayed to God. siya ay nanalangin sa Diyos. God caused water to flow. Ang Diyos ay gumawa ng paraan upang magkaroon ng tubig at umagos sa lugar na yun. She named that place Pinangalanan niya yung lugar na yun, the God who sees and hears. ang Diyos na siyang nakakita at nakikinig. I ask, why not God, my provider? Tinatanong ko, bakit hindi ang Diyos ang siyang nagbibigay o nagpo-provide ng kanyang pangailangan? Why God who sees and hears? Bakit ang Diyos ay hindi nagkakalob? Because today Dahil ngayon, we can know malalaman po natin, God sees you. nakikita ka ng Diyos God hears you. at nakikinig na papakinggan ka ng Diyos.
that's where His provision flows. At yun ang provision ng Diyos sa bawat isa sa ating sa lugar natin. This big God on the throne of all creation Ang ating Diyos na napakalaking Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa wants to be very personal with each of us. at nais niya na maging personal sa inyo, sa bawat isa sa atin. And as God's children, At bilang kanyang mga anak, we can bring His water dahil kanya bigay yung tubig na kailangan mo to the world. sa buong mundo. Because I can come boldly with confidence, and He sees and hears me. Ako'y bibili mo may pananampalataya na lumapit sa kanya at ang Diyos ay nakikinig sa akin. Another name for God. Panibang ibang pangalan ng Panginoon, God is my ever-present help. ang Diyos ay walang hanggang tumutulong sa akin. Siya ang tumutulong sa bawat isa sa atin. I would say sometimes, I need your help, God. May mga pagkakataon na sinasabi ko lagi sa Diyos na kailangan ko ang tulong. God, please help me. Panginoon, tulungan niyo po ako. And then one day, Dahil isang araw, I read the verse, God is my ever-present help in time of need. at nabasa ko sa kanyang banal na kasulatan, ang Diyos ang tumutulong sa panahon ng aking pangangailangan. I told my wife, At kinausap ko ang aking may bahay. when you hear me say, oh God, help me, Pag narinig mo na sinabi kong, Diyos, tulungan mo ako, correct my declaration. ituin mo ang aking deklarasyon o aking pinapahayag. No longer, oh God, help me. No wonder tulungan niyo ako, Panginoon. Now it is God is my help. At ang Diyos ang siyang tumutulong sa akin. There is a difference. Yeah. Pero pagkakaiba, He who believes or comes to God must believe that He is. kailangan ng sino mang lumalapit sa Diyos ay kailangan maniwalang siya ang Diyos na tunay. And He is a rewarder of those that diligently seek. At siya ang nagbibigay ng katimpala sa lahat ng lumalapit sa Kanya ng taos sa Kanyang puso. Very, very important Napakahalaga that we learn to seek Him. na kailangan lumapit tayo sa Kanya. You are kings and priests Kayo ay mga hari at mga prinsesa, means that you carry God with you everywhere you go. ang ibig sabihin kasama mo ang Diyos saan ka man, makarating mo saan man po tayo pumunta. He is your ever-present, always there, ever-present help. Siya ang patuloy na kahit saan tayo makarating, handa po niya tayong tulungan. When I'm driving down the road, when I'm working in the field, Kapag ako ay nagtatrabaho sa bukid, when I'm building things, kapag gumagawa ko ng mga bagay, when I feel alone and nobody can hear me or kapag ako nobody knows, nag-iisa, parang wala bang nakikinig sa akin, God is present ang Diyos ay naroon. Amen. and He sees and He hears. At ang Diyos ay nakikita niya at nakikinig po sa akin, sa ating lahat. Amen. 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 Now, last, Ngayon, ang panghuli, Gideon was a farmer. bilang isang magsaka, Angel came to Gideon ang Gideon, okay, and called him man of war. at tinawag siyang lalaki ng Diyos na mandirigma. Gideon says, you got the wrong guy, God. Sinabi ng Diyos sa kanya, hindi ako, wala akong kakayahan, mali yata ang tinawag mong tao. God, you're making a mistake. Oo, Panginoon, mukhang nagkakamali ka. I'm just a farmer. Isa lang akong magsasaka. I'm hiding in a cave Nagtatago sa mga kuweba so the enemy won't steal my harvest.
Upang sa ganun ay hindi nisirain o kunin ang aking ani. The angel of the Lord called Gideon to lead God's army into battle. At sinabi ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel upang siya, ang anghel na yon, ang anghel na yon, ang siyang magtanggol sa kanya. If I was going to war, I would be scared. Kung ako ay dadako sa digmaan, matatakot ako. I would be, no, not me. Wala akong kayaan. Hindi ko kaya. Gideon built an altar Kaya ang ginawa ni Gideon, siya ay gumawa ng isang altar. and named it Jehovah Shalom. At tinawag po yung Jehovah Shalom. God is peace. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. How could a man say God is peace while he's being told to go to war? Paano mo sasabihin ng Diyos ay Diyos ng kapayapaan at uutusan mo ako para dumako sa digmaan? Because he knew who God is. Sapagkat kilala niya kung sino ang Diyos. And God said, I will give you victory. At sinabi ng Diyos, bibigyan kita ng katagumpayan. And peace At kapayapaan ruled in his heart mula sa kanyang puso because he trusted the word of the Lord. dahil nagtiwala siya sa salita ng Panginoon. Ganun din po sa bawat sa atin, mga kapatid. Now, Ngayon, when Jesus was born, ang Panginoon Yesus ay naipanganak. the angels came to the shepherds Ang anghel ay pumunta sa mga nagpapastol ng tupa. and they saw the angels of heaven At in the nakita nila cloud. yung mga anghel sa kalangitan. And the angels were speaking and they heard them say, At narinig nila mula sa mga anghel, peace on earth, kapayapaan sa lupa, goodwill towards men. mabuting balita para sa tao. God is on your side. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. God's heart is peace for you. Ang nais ng Diyos ay kapayapaan para sa inyo. God's will is good for you. He Ang nais ng Diyos ay has mabuting bagay para sa ating lahat. peace on earth, Kapayapaan dito sa lupa, goodwill towards men. mabuting bagay para sa tao. That is the heart of heaven Yan ang puso ng kalangitan for the world we live in today. sa mundong ating ginagalawan. Ako na magtutuloy. Okay. I thought somebody would have said, Hallelujah! Hallelujah! Or Amen! Amen! Or, yeah, God is on my side! Ang Hallelujah! Diyos ay nasa ating kalagitnaan. At lahat na naniniwala, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen. Emmanuel, God is with us. Yes, Emmanuel, God is with us. Yes. Maybe I can interpret for you now. Let's go. Tonight, I am going to pray for you. Let's pray panalangin ito. Maybe you have never received Jesus Christ as Lord and made Him your Savior. Maring mayroon po hindi po kayo, maring hindi nyo patunay na tinanggap sa Jesus bilang yung Panginoon at sarili kapagligtas. But tonight, you want to know the God that I am speaking of. At sa gabi ito, nais mo makilala ang Diyos na pinapangalan ko sa gabi ito. God is inviting you to come know Him. Inahanyan ka ng Diyos upang lalo mo siyang makilala sa iyong buhay. Amen, mga kapatid kay Kristo. Amen. If you want to receive that invitation, Kung nais po natin tanggapin yung paanyaya na yun, we would love to pray with you. ako po ay nagagalak o nagmamahal na ipanalangin ko po kayo. Would you get up and come out of your Kaya seat kumahati and magsipagtayo stand over here at lumapit po sa lugar na ito. Huwag po tayo matakot and say, I want to receive Jesus at sabihin natin, Panginoon, nais kitang tanggapin, nais kung ikaw ang maghari sa aking buhay as my Lord and Savior. bilang
Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Anybody at all, you would come to the altar and give your Lahat life. po ay pwedeng lumapit dito sa altar na ito. Huwag tayong patakot, pwede ba tayong lahat daw po ay tumayo lahat at tayo sama-samang lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Balik tinanggap niyo ng Panginoon sa inyong buhay, pero naniniwala po ako ay hindi po nagtatapos po doon. Kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin sa araw-araw. Kailangan natin ang kalagasan. So sa lahat na napagpala sa gabi nito, lahat ng naniniwala na mayroong gagawin ng Diyos sa gabi nito, pwede po ba tayong lahat ay lumapit sa altar na ito at pag-aari ng panalangin ang ating kamanggagawa. Amin ba mga kapatid? Wala na pagtagalin, lumapit po tayong lahat mga kapatid kay Kristo. Lapit po tayong lahat at tayo po kayo panalangin ng ating kamanggagawa. Hallelujah! Glory to God. Habang ang ating worship team ay tumutugtog ng malumanay lamang, magsilapit po tayo at hinihiling ko po ng aming mga kamanggagawa ay tulungan niyo po kami para ipanalangin ng ating mga kapatid sa lugar na ito. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Repeat after me. Amen. Lord Jesus, Amen. I believe you are the God who forgives. And now, I ask you to forgive me and to remove every sin and all unrighteousness from my life. I ask you, Lord, to live in me. Jesus Christ, I believe you died for my sins. You were buried, and in 3 days you resurrected, you raised to life. And now, I die to the old man. I lay the old life down. Hallelujah. And I ask you, Jesus, raise me into new life. Holy Spirit, I receive you to be my guide, to lead me in the things of God, and to give me revelation to the truth of God's Word. Hallelujah. Jesus Christ, I make you my Lord, and I surrender my life to you. Thank you, Lord, for hearing my prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Tonight, do you have injury or sickness or anything that you need healing in your body? Would you raise your hand? Repeat after me. Repeat after me. Jesus, I believe you are my healer. And I receive your healing for me right now. Sickness, injury, disease, you must leave my body now. By the authority of Jesus Christ. Jesus is my healer. And I declare, by his stripes, I am healed. By his blood, I am cleansed. And by his Spirit, I am made new. Now I want you to test where you were sick and see if there is any improvement, anything better. Try to move. And I'm going to pray over you just as you're trying to test. I command arthritis to leave bodies. I command deaf ears to be opened. I command kidneys to be restored. I command
Jesus Christ. And I want you, Christians, to say, I receive, I see. I believe. I believe. And now I want you to try again. See if you're any better. Any movement. Does anybody have any improvement in their Kailangan sa sarili, mayroong pagbabago. Okay. Okay. I want those who don't need healing to stand behind the ones that do. If you need healing, come in front. If you don't need healing, stand behind. Okay, so lahat po na galingan, yung mga lumapit, yung mga hindi naman po na kailangan, pwede po kayo umupo. Does that make sense? Yes. Yeah, so if you need healing, but I don't want you to go back to your seats. I just want you to need healing to stand in So lahat front. po na kailangan, galingan, tumayo lamang po sa lulod natin. Masunod kising-kising po na. Okay po tayo. Okay. Christians, I want you to come stand behind your brothers, beside your brothers and sisters here. Hindi po mga kamagkagawa po natin, lumapit po tayo sa kanilang kalikuran at samahin po kayo paglalas. Hindi po itaas ang mga kamahalitan. And you put your hand on their shoulders. Nilagay po yung mga Believers, come. If you're a Christian believer, come. I'll teach you how to pray for the sick and see healing. Amen. Amen. The power of God is present to heal. Pagdirihan po ng Diyos, pinatid sa ating kalamitan upang kami magkalamitan. The dominion of God's kingdom is in this house. Ang kabuhang kapangyarihan ng Diyos ay nasa lugar natin. I'm going to put my microphone down and I'm going to come and pray over you. I want you Christians to pray over your brothers and sisters, and you command that sickness to leave them. Command it to go. Amen. And we're just gonna pray for a few minutes, and then I will come back to the microphone. Don't go back to your seat. So if you need healing, raise a hand so that I know who to pray for. Hallelujah, hallelujah. Sige daw po yung mga tunay na kailangan ng galingan. Kaya lamang daw po na itaas ang inyong kamay at siya po ilalapit upang may panalangin po kayo. Amen. I want you to lift your voices and pray for your brothers and sisters. Hinihiling ko po ang mga kapatid natin na sa likuran na sama-sama din ipanalangin ng mga kapatid natin. Yes, Opo Panginoon, kinikilala po namin na kayo po ang manggagamot. Wala pong imposible sa inyo. Kaya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa mga sugat kami nagsipagaling sa aling karamdaman. Oh, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. From all infirmity, Jesus' name. sickness and infirmity, get out right now. Jesus' name. Sickness and infirmity, get out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. A miracle of freedom. Amen, Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Oh God, thank you, Jesus, for your presence. Thank you for your power. Thank you for your anointing. Oh God. Pagkilos ng Diyos ay nasa kang kalagitnaan. Oh, glory, glory to God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. You are loose from Oh, your this infirmity. I command all infirmity Oh, to leave amen. your body now. Oh, living water, flow, flow. Right, flow, flow, flow. Flow, flow, flow. Touch, heal, deliver. Hallelujah. Complete restoration. I declare those you, when you arise, you will be brand new. In Jesus' name. Hallelujah. Diabetes, right? Go right now in Jesus' name. Pancreas needs to be healed and restored in Jesus' name. Digestive tract, completely renewed. Completely renewed.
will follow those who believe in my name. They will cast out devils. They will lay hands on the sick, and the sick will recover. If they drink any deadly thing, it will not harm them. They will speak with new tongues. They will trample over darkness. They will trample over the enemy. And the Lord worked with them as they went out and preached the gospel everywhere. And the Lord worked with them, confirming His word with signs and wonders following. When we laid hands on you tonight, the hand of a believer was laid on you, and it's not my word. It's the word of Jesus that says, you will recover. You will be healed. That is who God is. And because that's who He is, that is what He does. Don't look only from the natural. We do not always walk by sight. Walk by faith, and you will have the victory. Amen. Hallelujah. Glory. I think this is my last message for you, so I just want to say thank you one more time. I pray you were blessed. Amen. I pray good things happen in you and for you from what I give to you in this sermon and yesterday. And I also thank you for being so kind and so good to me and my wife. We feel so welcome here in your community, and you guys are just, you're awesome. You're wonderful. Amen. Yes. Yeah. Very blessed and very grateful to be able to come here and be a part of what God is doing here in Yes. this place Yes. through you. Yes. Amen. Amen. I'm going to turn this back over to Pastor Clyde. Okay. God bless you. Thank you. Amen.